O ikalawang pangkat ni Mira, wala kahit isa ang tumutugma sa nararamdaman niya. Habang nag-iisip, biglang umalingaw ang yabag ng mga kabayo sa labas ng barrier. Kumpirmado ni Yugong, may 2 o higit pang kabayo. Ngunit muling kumilos ang kutob ni Lewin, hindi ang mga sakay ang tunay na banta. Humiling siya ng light orb, inihagis ito pataas, at doon nila nakita ang katotohanan. Sa liwanag ng orb ay lumitaw ang isang higanteng slime, naglalakihan at nakakatakot. Napabulong si Miana, hindi makapaniwala. Napatawa si Lewin dahil sa wakas ay nakita niya ang pinagmulan ng kakaibang presensya, isang mutated slime. Kahit dapat ay mahina, lumaki ito ng sobra at nagkaroon ng kakayahang guluhin ang pandama at isip ng mga tao. Nang magbago ng anyo ang slime upang tumakas sa kabubatan, sinabi ni Lewin na hindi niya ito palalampasin. Kinuha niya ang espada ni Satsuki at humingi ng lakas ng kasama nilang nasawi. Ngunit bago siya umatake, naglabas ng matinding sakit ng ulo ang slime, isang psychic attack na sinusubukang takutin sila. Pilit itong tinitiis ni Lewin at muli sanang susugod, ngunit sa refleksyon ng barrier, ay nakita niya ang nakakatakot na imahe ni Mimori, nakatayo sa likuran nila. Huli na. Pinakawalan ni Mimori ang kanyang paralysis skill at sa isang iglap ay hindi makagalaw ang lahat. Samantala, sa kabilang bahagi ng lugar, nakarating si Karo kina Seras at Nyaki at pilit na kinukuha si Nyaki. Tumanggi si Seras ng mariin at agad nag-transform sa kanyang spirit armor, handang lumaban ng seryoso mula sa unang segundo pa lang. Si Karo, mayabang at puno ng pagnanasa sa labanan, ay natuwa na makaharap ang sikat na elf knight, sinasabing kaya niyang gawin ang kahit ano sa isang elf. Binantaan niya si Seras, ngunit hindi ito natinag. Sa isang kisap, kumilos si Seras ng napakabilis, at bago pa makadepensa si Karo, napugutan na siya ng ulo. Tahimik na sinabi ni Seras na napakabagal niya, at na ang mga ginawa niya sa Speed Clan at kay Nyaki ay hindi mapapatawad. Ngunit sa ironya, idinagdag niya na maswerte pa si Karo. Dahil kung si Mimori ang nakaharap nito, hindi iyon matatapos ng ganoon kabilis o magaan. Mas magiging malupit, mas nakakatakot, at mas walang awa ang kanyang naging kapalaran, at dito nagtatapos ang chapter 64 ng Failure Frame. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!